Isinapubliko na ng ICC ang listahan ng mga kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Kabilang dyan ang 2 senador. Narito ang express report ni Rainiel Pawid. Ronald Bato de la Rosa at Christopher Lawrence Bongo. Kabilang sila sa 7 pinangalanan ng International Criminal Court na co-perpetrators o kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama rin dito ang mga opisyal ng nagdaang Duterte administration na sina dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, mga dating hepe ng PNP na sina Vicente Danao, Oscar Albayalde at dating NCRPO Chief at yumaong si Camilo Cascolan, former NBI Director Dante Gueran at dating PIDEA Chief Isidro La Peña. Base sa dokumento ng ICC, si Duterte raw ang namuno sa kanila para patayin ang mga pinaghihinalaang kriminal na may kinalaman sa illegal na droga mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Idinetalya rin ng ICC ang mga naging papel nila sa madugong war on drugs. Matatanda ang naging hepe rin ng Davao City Police si Senator Bato bago maging PNP chief noong 2016 hanggang 2018. Si Senador Bongo naman naging personal aide ni Duterte mula pa nang maging alkalde siya ng Davao City hanggang sa maging Pangulo. Ayon pa sa prosekusyon, habang alkalde pa si Duterte, ginamit niya katuwang si Bongo ang Davao City Police at iba pang hitman para patayin umano ang mga kriminal. Inatas daw yan ni Duterte sa mga miyembro ng tinaguriang Davao Death Squad. Ginamit din daw ng dating Pangulo ang kanyang posisyon at impluwensya para sa paggawa ng krimen sa buong bansa. Dito na rin daw mas nagkaroon ng kontrol ang mga kasabwat niya. Wala pang komento ang mga pinangalan ng kasabwat umano ng dating Pangulo. Pero sa huling panayam kay Albayalde noong March 2025, sinabi niyang handa siyang humarap sa ICC. Para naman sa abogadong si Cristina Conti na kumakatawan sa ilang drug war victims, ang paglalahad sa mga kasabwat ng dating Pangulo ay patunay aniya ng kawalan ng pananagutan sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sa ngayon, dagdag na 500 biktima ng war on drugs ang nag-apply para palakasin ang kaso laban kay Duterte. Sa February 23 hanggang 27 gaganapin ang confirmation hearing kung saan tutukuyin kung may sapat na basehan para litisin ang dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.